tundo ng tundo. Lumaki ang isang batang half Filipino at half Korean. Sa Korea siya ipinanganak, pero inuwi siya rito sa Pilipinas ng kanyang amang Pilipino. At mula noon, hindi na nakita pa ang Koreana niyang ina. Siya si Oh Junyong o si Julius. Naging mahirap ang buhay niya rito sa Pilipinas. Pero nagsumikap siya at kalaunan naging pulis. Sa kabila nito, patuloy pa rin niyang hinanap ang kanyang inang Koreana. Hanggang nito lang Setyembre, lumipad siya sa Korea. At sa tulay na ito, naroon ang kanyang ina na 31 taon niyang hindi nakapiling. Ina. Oma! Sa pagtakbo ni Julius, nakatakda ng muli niyang mayakap ang kanyang ina makalipas ang mahigit 3 dekada. Oma! Oma! Ito ang kwentong dadaigin ang mga Korean drama. Oma! Pinuntahan po natin dito sa Tondo ang half Filipino, half Korean na pulis na si Julius. Alamin ho natin ang kanyang kwento mula mismo sa kanya. Hi Julius! Magandang araw po sa inyo. Kamusta ka na? Ito, ayos naman po. Masaya po. Bahay pa namin, pasok po kayo. Magandang tanghali po. Julius, salamat ha na ibabahagi mo sa amin yung iyong kwento ng buhay na tama ba yung sabi ko, daig pa kung kahit na anong Korean drama. Parang gano'n na nga po. Taong 1986, nung ipinanganak sa South Korea si Julius, ang kanyang ama si Eustaquio, Pilipino, musikero. Koreana naman ang kanyang ina na si Oh Gumnim. Ako po yung naging bunga ng kanilang pagsasama. Pero hindi po naging okay yung pagkasama nila. Doon pa lang po sa Korea, hindi na po talaga sila magkasama. Minsan nandun ako sa tatay ko, minsan nandun ako sa nanay ko, sa lola ko, minsan sa tito ko. Hanggang taong 1993, kinailangan na raw umuwi ng Pilipinas ng kanyang tatay Eustaquio. So naisip nila na, teka, edi doon na lang sa tatay niya. At least yung tatay yun, anak talaga, so mahalaga ng mas maayos. And pinakita naman po ng tatay ko kasi sa nanay ko na naalagaan niya ako na maayos. So parang niloko nila ako or nagsinungaling sila na pumunta ka ng Amerika. After 2 weeks, babalik ka ng Korea. So sa airport, ano pa ako nagbababay lang ako sa kanila. Sila nag-iiyak na, naglulupasay. Pagdating ko ng Pilipinas, ang unang talagang nagulat ako nung inamin na sa akin ng tatay ko na hindi ka nababalik ng Korea. So siyempre bilang bata na ayoko sana pumunta ng Pilipinas at makasama yung nanay ko na lang sana. Sobrang naglulupasay ako noon, nag-iiyak ako noon. Para sa isang 6-year-old na bata na biglang parang inaprut sa nakagisnan mong lugar at para kang transplant sa iba, anong pakiramdam nun? Talagang lagi ko pa rin tinatanong sa tatay ko na hindi ba talaga pwedeng bumalik na lang ako doon? Hindi ba pwedeng bumalik ako sa nanay ko? Ganun. Tapos ang ginagawa ng tatay ko lang na laging sinasabi na kung gusto mo bumalik doon, kailangan mo mag-aral mabuti para makabalik ka doon. At that stage sa buhay mo, tanggap mo na Pilipino ka, dito ka sa Pilipinas. Natanggap ko na po yun ng elementary pa lang po ko eh. Okay. Pero hindi ko po tinanggap na hindi na kami makikita ng nanay ko. Hindi nawawala sa isip ko yun na hindi, pag ako umangat sa buhay at kaya ko na siyang hanapin ko siya. Hindi nawala. Hindi po nawala, hindi po talaga ako sumuko. Wala kayong sulatan, walang tawagan. First 2 months po is nagkaroon po ng tawagan. Nakikitelepono po kami sa isang kapitbahay namin. Once a month, tumatawag po ang nanay ko doon. Second month, pagtawag niya po, parang meron na pong balita. The reason why daw po ako binigay sa tatay ko is dahil mag-aasawa yung nanay ko and ayaw po ako ng mapapangasawa niya. Nagalit din ako sa nanay ko. Sinabi ko, ganyan. Ba't kaya mo pala ako binigay dahil mag-aasawa ka? Sabi ng nanay ko, hindi totoo yan. Dito sa Tondo lumaki at namulat sa hirap ng buhay si Julius. Kamusta ang naging buhay mo dito? Nakikita niyo naman po yung lugar namin. Actually, dati marami pong bahay dyan, bago po nag-iba. Mga tao po dito eh. Hindi ganun kataas ang kantas ng buhay dito eh. Yung tatay ko po, nung umpisa medyo may pera kami. So medyo nag-struggle po unti-unti hanggang sa dumating sa point na nag-ibang bansa ulit ang tatay ko. Iniwan ako dito sa kaibigan niya. Nakikitira ako sa ibang bahay, yung awkwardness ng mga time na yon. Kasi hindi ko alam kung nagpapadala ba ang tatay ko doon eh.
Kasi minsan sinasabi nila, wala naman padala yung tatay mo. So nangyayari, ako yung naglalaban ng sarili kong damit at the age of mga 8 years old yata, 9 years old. Tapos pumapasok ako, papasok lang may pamasahe. Pag pauwi, lakad naman. Paano mo na napagdaanan lahat ng yun? Siyempre, kinu-question ko po na bakit ganun. Pag nakikita ko ibang tao, parang tingin mo mahirap sila, bahay nila, ganito, ganyan. Pero at least sila buo eh. At least sila parang meron silang, alam nilang bahay nila na nakastay sila ron eh. So parang minsan naisip ko, ba't parang unfair sa akin? Sa murang edad, natuto siyang magbanat ng buto. Dati po talaga, ito po, tsaka ito, puro-puro po ng bahay yan. Oo. So nung nag-iba po yan, ang ginawa po namin, yung mga mapapakinabangan, kagaya ng bakal, yung mga Oo. lumang kahoy, Oo. saka yung mga kuryente, tinatanso namin, tapos binibenta namin sa junk shop. Nagtitinda ako ng basahang bilog sa may malapit sa LRT Tayuman. Nung mga retaso. Opo, mga retaso. Binibili po ng tatay ko yung 4 kilo. Tapos iriretaso ko yun. May panahon na, na parang nahabol ko yung isang bibili. Ayun pala, meron palang isang jeep na parating. Narinig ko yung sigaw ng tatay ko noon eh. Natakot siya na magtitinda pa tayo, hindi na. Sabi ko, hindi, sige, mamaya ulit. Yung time kasi na yun, yung kuya ko is medyo parang nakikilala na rin sa showbiz. Kuya ko po si Jay Manalo. Iba lang ang nanay. Iba po ang nanay po namin. Pero lumaki kayong pareho, sabay? Malayo po kasi ang age gap namin eh. Pero nung time po na nalaman niya na nagtitinda ako ng basahang bilog sa kalye, and medyo nagsisimula nung tumaas yung talent fee niya. Sabi niya, Tol, hindi ako papayag na mangyari ulit sa iyan. Pinag-aral niya po ako ng high school naman. In fairness po kay Kuya, hindi naman siya yung pinabayaan kami na bahala kayo, hindi. Pag may sobra siya, talagang tumutulong din naman sa amin. Napag-desisyon na rin ng tatay ko na hindi na siya aalis ng bansa kasi ayaw niya na akong iwan sa ganung sitwasyon na parang awkward na nakikitira. Hindi ka nagrebelde? Hindi ko po naisipan magrebelde. Bakit? Wala naman mapupuntahan na maganda yung pag-rebelde. Ang solusyon lang naman yung under yung buhay mo eh. So pero kailangan meron kang gawin. So ginawa ko, nag-aral ako mabuti. And then may basketball court po kasi dati dyan eh. Napapansin ko po sa sarili ko na parang, uy, gumagaling ako ah. Naging scholar ka dahil sa basketball? Yes, nung college po. Philippine College of Criminology. And nag-MPBL din, tapos nagko-coach na. Kalauna, si Julius naging isa ng ganap na pulis, bumuo ng sariling pamilya at nagkaroon ng 2 anak. Pero sadyang hindi raw siya buo na hindi niya nahahanap ang kanyang inang Koreana. Nagsimula mo uli siyang hanapin. Hindi naman po ako minto eh. Pero, Marami pong dead ends. Unang-una po ako nagkaroon ng access sa internet, mga 1999 or 2000. So yun yung tinype ko, pangalan ng nanay ko. Wala. Dumami po yung Korean store. So gagawin ko, pag may nakita akong Koreano ron, tatanong ko sa mga trabahador ron, yan ba yung may-ari? Ah yes po. Okay, sige. Babalik ako doon kung ano nabibiling ko na hindi ko naman kailangan na. At least such time na mga kaibigan ko na siya, yung tatanungin ko siya kung kaya niya akong tulungan, hanapin yung nanay ko. Ilang tindahan yung gano'n ang ginawa ko. Ang dead end is privacy law. Na hindi sila basta pwede magbigay ng info kahit na meron kang names and address. Hanggang isang araw, Sa bahay po ng biyenan ko, meron po silang kinakabit na water filter. Ang agent po is Korean. Habang kinakabit po yun, yung anak ko po lapit na lapit sa kanya, nagdo-drawing. Tapos sabi ni Sir Steve, she looks like Korean. Tawanan po doon. Sabi ko na, Korean talaga yan, 1/4 Korean yan. Yung tatay niya is 1/2 Korean. Pinakilala ako na ganyan. Nagkausap kami. Ganito yung story ako. Sabi niya, your story is very interesting. I have a friend, producer in Korea. Big broadcasting company, TV Chosun. I'll tell your story. I'm thinking about my mother. Even though I'm staying in Philippines every day, so I miss. But Julius, for 31 years, he cannot meet his mother. We feel it's really blessing from God. Tapos after 2 days lang po, they like your story, they will help you. After 2 months na hindi rin po binigay sa kanila yung details, dead end po sila. So ngayon, sabi nila, eto gagawin namin. Every week, kasi linggo po yung palabas nila, ipopost namin yung picture ng nanay nito and number. So for 3 months, may biglang tumawag from LA. Kilala ko yan. Wala na kami talagang contact, pero alam ko dito siya nag-school kasi kaklase ko siya dito sa school na to. Ito sila sa school, hinanap sa database. Yes, meron. Eto siya. Inalam nila kung sino pa yung may contact sa nanay ko. Tapos pumunta po sila doon sa bahay ng nanay ko. Kinakabahan din sila, baka mamaya magbago isip. Tapos pinakita po nila yung picture ko. Sabi, kilala mo ba yan? Yes, kilala ko yan, anak ko yan. Ang pangalan niya is O Junyong. Pero ang nakalagay sa passport na pangalan niya is Julius O Manalo.
Si Gumnim, na kasalukuyang nasa South Korea, nakapanayam din ang aming team. Magpahanggang ngayon, sariwang-sariwa pa rin daw sa kanyang alaala ang nadama niyang kaligayahan nung dumating si Julius o si Oh Junyong sa kanyang buhay. 너무 기쁘고 좋았죠. 그리고 너무나 애기가 눈썹도 진하고 머리숱도 많고 내 머리 닮은 거 봐라는 뜻이었거든요. 네. 그래서 처음에 났을 적에 우리 엄마한테 엄마 머리숱 많아 이랬었어요. 그냥 왜 말썽꾸러기 애기, 극성 많고 그냥 진짜 애기다운 애기였어요. 줄리우스 유치원 때 제가 회장이었어요. 학부형. 그래서 어느 날 이제 소풍을 가거나 무슨 견학을 가면 제가 새벽 3시에 일어나서 줄리우스 김밥 그리고 또 저기 뭐야 저 선생님들 김밥을 새벽에 일어나서 다 싸서 선생님들 나눠주고 또 준영이 먹고 그리고 이제 그 아이가 또 이제 거기 소풍을 어쩌다 가면은 또 이제 제가 늘 그런 데는 쫓아갔었죠. 아버지랑 이혼을 했어도 여기서 유치원 다닐 때까지. Pero ang mga maliligayang araw, nagtapos nung nagkahiwalay sila ng ama ni Julius. 맨 처음에 너무나 제가 많이 사랑했고 그 사람도 나를 많이 사랑했는데 저랑 나이 차이가 많이 나다 보니까 조금 그런 차이가 있었고 세대 차이가 또 이제는 일단은 문화 차이인 것 같아요. 이제는 약간의 간단한 말은 하겠지만 정말 속에 있어서 내가 어떤 걸 비유해서 어떤 뭐 철학적인 얘기라는 거는 나누질 못했어요. Kaya kahit napakahirap daw para sa kanya noon, wala siyang nagawa kundi ipaubaya ang kanyang anak sa ama nito. 기분이 어떻긴 좋겠습니까? 가슴이 아프죠. 단 내가 그 아이를 아버지한테 보낸 건 우리 그 시대 때는 이 호녀라는 아이가 정말 이렇게 한 대를 받고 손가락질하는 사이였어요. 마음 아픈 거하고 늘 저는 기도를 했어요. 한 번도 나는 잊어버린 적이 없어요. 가슴에 꼭 잘 되고 항상 나는 우리 준영이보다 준영이 아빠한테 줄리스 아빠 제발 잘 살아줘. 부탁이야 부탁이야. 늘 저는 또 눈물 나네. 주기도문을 외웠어요. 아니면은 내가 또 어떤 거에 사회생활하다 보면 상처도 받고 이러다 보면 아들 생각나지 않나겠어요. 괴로워도 나는 거고 행복해도 나요. 늘 한 번도 잊어본 적 없어요. 진짜. At nung nakumpirma ng isang TV station sa Korea, ang TV Chosun, na siya nga ang inang matagal nang hinahanap ni Julius. Nitong September, si Julius lumipad pa South Korea. Punta kayo ng Korea. Opo, dinala po kami buong family doon. After namin kumain, sabi mag-bis ka ng uniform ng PNP to represent kung ano ka na ngayon na you became a successful man. Nag-bis po ako. Sobrang kinakabahan na ako. Pagbaba, ini-interview po ako ng isang host. Sa tingin mo ba, maalala mo pa siya pag nakita mo siya? Sabi ko, yes. Sabi niya, sige, humarap ka doon. Tapos sabi, nandyan yung nanay mo. Ay, kung nasan dyan? Kasi ang dami po eh. May mga cameraman, iba-iba po eh. Tapos, nandyan na siya. Pwede mo siyang lapitan. Pagtingin ko po, may babaeng lumalakad. Nung nakita ko po yung mukha na ninag ko, doon ko napatunayan na mayroon palang lukso ng dugo na parang, ay, nanay ko yun. Alam ko nanay ko yun. 저기 서 있나 본데. So, wala po talagang script yun eh. Talagang napasigaw na lang ako sa kanya na, Oma, ganyan. 엄마! 엄마! Tata is running, look. Tata is running. Where's Daddy? Is Daddy Tata is running. Daddy's walking to Lola? Yes. Hanggang napatakbo na lang siya 엄마! patungo sa kanyang oma o nanay. 엄마! Habang tumatakbo ako na parang pakiramdam ko nawawala yung uniform ko ng police, nagiging uniform ng basketball din mawawala, magiging college student, high school student, elementary din. Dating yung point na bumalik kami sa airport. Ikaw ulit yung 6 na taon na gulang na bata. Na hindi ko nabigay yung yakap na dapat na binigay ko bago kami magpaalam na hindi kami magkikita ng matagal.
엄마! 어머, 준아. 준아, 미안해, 엄마가. 어디 봐, 준아. 어머, 엄마 기억나? Kaya yung iyak ko nun, yung 6 years old ako. Yung pakiramdam ko nun, 6 years old ako. Na parang nagsusumbong sa nanay na, ba't mo ko iniwan? Pero kahit man ganun, basta nandito ka, ganun. Ganun po yung na-feel ko nun. Talagang 6 years old ako nung mga oras na yun. 어디 봐, 준아. 엄마 기억나? Junyo, gumano siya sa akin. Tapos, puro sorry ang naririnig ko sa kanya in English word and also in Korean word. Ganun na, puro sorry yung naririnig ko sa kanya. Ang sinasabi ko lang, parang hindi. Tapos I love you, ganun lang po yung sinasabi ko. Sobrang iyak ko na hagulgol. Cookie's gonna be Look. Tata is hugging her. Look. I'm just so happy for Julius. He's been waiting for this his whole life. Sabi sa'yo, talo mo lahat ng mga Korean drama sa kwento mo. Pati yung pagkakakwento mo na para kang habang tinatakbo mo siya, parang bumalik ka sa pagiging bata. Kasi binalikan ko po pag tinatanong sa akin, anong pakiramdam mo? Naalala ko po na. Parang unti-unti ko nakakalimutan kung sino ako noong time na yun. Lahat ng memories ko biglang nawawala. And then, parang yung paligid ko biglang tumahimik na. 어디 봐, 눈썹이랑, 아유, 머리도 그렇고. 엄마 많이 늙었죠, 올드. Remember you. 아유, 얼마나 고생했니. 미안해. I'm sorry, Tapos ito yung nanay ko. Iyakapin ko siya. Napaluhod ako kasi feeling ko malit ako. Nung 6 years old ako, tapos sabay iyak na ako ng iyak. Tapos yung narinig ko pa yung boses ng nanay ko na parang yung nagsasorry siya, ganyan. 아우, 기박이. 기 똑같아요. Natatawa nga po ko nung parang nakita ko na yung sarili ko sa kanya nung nakita na kami. Same kami ng tenga, gano'n. Pagkatapos ng kanilang pagkikita, namasyal daw sila. That's very special. At ipinagluto si Julius ng kanyang ina nang naalala nitong paborito niyang pagkain nung ito'y maliit pa, Korean barbecue. This one is the special person for me. Yung pinakamahal na Korean barbecue na meat, yung beef talagang sobrang gandang tingnan. Grabe, ang ganda talaga ng meat. Makikita mo, alam mo talagang masarap. Sabi niya, yun daw yung gusto niya ipatikim sa akin, yung the best. Kasi kulang pa daw yun sa 31 years na hindi namin pagkikita. Anong lasa? Sa wakas nakatikim na ulit ako ng lutong may pagmamahal ng isang ina. Katulad ba nung dati? Nung huli ka niyang pinagluto? Patulad po ng dati. Hindi ko nga po alam masaya ako pero naluluwa ako habang kumakain nun Ganun. Tapos, nung nakikita po ako ng misis ko na naluluwa din siya. Nung nakita naman po siya ng nanay ko, naluwa din yung nanay ko. Nung nakita ng kaibigan, naluwa din. Lahat kami nag-iyakan na. Pero masaya po kami nun hindi po yung masayang luwa na po na natatawa. These are my girls. These are the women. These are my girls in my life. Hindi kayo masyado nagkaintindihan. Opo. Talagang puro magsasalita, ita-translate, babasahin niya. Siya naman magsasalita, tapos babasahin. Translate mo? Opo, ganun. Meron pong app sa cellphone na ganun. Yes. Magsasalita ka lang kung saan mag-translate. So yun po yung naging way namin ng pag-uusap. Paliwanag ng oma mo, ng mother mo, na ba't nagkahiwalay kayo? Ang alam ko lang po is, hindi niya ako maalagaan ng maayos kasi lagi siyang wala.
maring nagtatrabaho or kung meron siya pinupuntahan. But this one is a special person for me. The mere fact na araw-araw siya nagsisisi na hindi niya ako kasama. The mere fact na nung nalaman niyang hinahanap ko siya at gusto niya kagad ako makita, lahat yun healed na eh. I have to move forward na. Ano naman reaction ng father mo sa mga nangyari? Actually, sobrang saya po niya. Okay siya. Sobrang saya po niya sa nangyari na nahanap ko na yung nanay ko. Kasi lagi naman yun na sinasabi niya po sa akin eh. Hanapin mo yung nanay mo, yakapin mo yung nanay mo. Tanda mo, nanay mo pa rin yun. 엄마! Pag tinignan mo yung buhay mo, pag iniisip mo yung buhay mo on your own, anong pumapasok sa isip mo? Ano pakiramdam? Marami pong nagbago sa tingin ko eh. Dahil sabi ko nga dati parang lugi ako. Parang unfair. Parang hindi blessed. Pero hindi ko akalain na sobrang blessed pala ako kasi yung nangyari sa akin, maring hindi mangyari yun sa kahit sa 100 katao, hindi pwedeng mangyari yun, feeling ko eh. Sabi nga ng iba, nabuhay ako sa loob ng isang Korean novela daw. Na parang totoo nga, kasi ganun ang Korean novela, after mo maging successful, biglang makikita mo yung nanay mo na matagal nang nawawala. Kino-question ko kayo, ba't ako wala pa yung nanay ko? Yung pala, relax ka lang. In God's perfect time pala, Dadating at dadating. bibigay niya. Sobrang perfect. Nandun yung family ko. Tapos nalaman ko na wala siyang naging asawa and naging anak. Ako lang pala yung anak niya. Parang ako lang pala yung buhay niya. Di mo ba nasabi sa sarili mo na, ba't ganito? Sa South Korea, ang ayos-ayos ng buhay ko. Dito sa Pilipinas, naging batang kalye ako. Naglalako ako. Kinailangan kong kumayod. Wala kang mga ganyang hugot sa buhay. Nung una po, siyempre may isip niyo eh. Pero ngayon nangyari na po lahat na nagpapasalamat ako kasi feeling ko ang lamang ng mga ganong klaseng tao, yung mga nakaranas ng ganon is, pag natikman mo yung tagumpay, mas matamis kumpara sa iba. Kasi natikman mo yung sobrang pait eh. So alam mo yung difference, yung laki ng difference. All family pictures. Okay, Gusto mo magpapicture tayo na? tara. Kamusta na kayo ng nanay mo ngayon? Ngayon po, araw-araw po kami nag-usap. Sesending kami ng picture and videos ng ginagawa namin. Pero ang plan po is how to see us more frequently. Kasi nga, para makakatch up sa mga nawalang time. Siya naman ang pupunta rito. Ang plano namin. 줄리우스, 준영이 정말 엄마가 너를 너무너무 사랑하고 너가 그렇게 필리핀 그 톤도라는 곳은 엄마는 그렇게 그런 도시인지 몰라서 엄마는 그 영상을 보고 잠을 못 잤다. 너무 많이 울고 엄마가 미안한 거고 내가 마지막에 선택하는 엄마가 죽을 때 네 옆에서 죽고 싶어. 그게 나의 바람이야. 난 가족이 없고 오로지 너잖아. 아무도 없잖아. 너와 나를 빚은 너하고 나밖에 없어. Ano yung pakiramdam na kumpleto na ako? Wala na akong kailangan pang hanapin. So siguro yung nangyari sa akin is a life lesson para makapag-inspire pa ng ibang tao. May mga tumatawag sa akin na, uy, yung boss namin Korean, gusto kong makausap. Bakit? Kasi dati wala na siyang planong hanapin yung nanay niya at tatay niya kasi pinaampon siya eh. Pero dahil nakita yung story mo, nag-heal yung pain at gusto niyang hanapin yung nanay at tatay niya kahit na pinamigay siya. So, di ba, yung family healing ang naibigay mo sa tao nun, eh, ang hirap kunin dun eh. Ang hirap makapagpatawad sa magulang or sa anak. Pero because of my story, mayroong magre-reconcile na family. So siguro yun yung magiging mission ko sa buhay na maging inspiration sa iba na kagaya ng storya ko. May gusto ka bang sabihin na hindi mo pa nasabi sa iyong oma? Ipapasalamat ako sa kanya dahil kumbaga nagstay alive siya. Naantay niya akong lumakas at mahanap siya. And nakapag-reunite kami. And itong mga darating na time, gagawa kami ng mga memories na magkakasama kami para makakatch up sa mga nawalang taon sa amin. Huwag mong kalimutan yung saranghe. Yes. I love you, ma'am. Saranghe. Alam na lahat ng Pilipino kung ano ibig sabihin ng saranghe. Opo. Saranghe. Thank you. Salamat, Julius, ha? Pakiramdam ni Julius, hindi na bale
ang mga nasayang na taon na hindi sila magkapiling ng kanyang ina. Oma! Ang mahalaga, natagpuan nilang muli ang isa't isa. Sapat na raw yun. I love you so much.